Hello, isang magandang umaga, hapon, gabi sa inyo lahat sa patuloy po na nakikinig at sumusubaybay sa aming istasyong ito. Ito ang EGMI Online Music Radio. Yes! Yan, ito yung muli nagbabalik sa ating pong istasyon ito. Ito ang EGMI Station sa patuloy po na hindi po kami napapakinggan dito po sa YouTube channel na ng EGMI Music or EGMI Station. Ay maraming po salamat sa mga patuloy na nakikinig po at nanonood po sa aming pong istasyon ito. At lagi naman pong every time na kami po ay nagbibigay ng konting mensahe o topic ay lagi naman pong bago. No? Hindi naman po laging paulit-ulit kasi yung iba talagang nauulit lang. Pero ito naman po minsan naman po ay kailangan ding paalalahanan. Kumbaga sa ay kahit na tayo po ay napapanood o napapakinggan doon po sa mga dati ay lagi naman dapat ng palalahanan ang mga Kristiyano. Yan. Sa lahat po ng mga patuloy na sumusubaybay po sa amin ito, sa hindi po nakakakilala, sa inyong lingkod, ako po ay si Brox Benz. Yan po. Brox Benz po. Boom. Yan. So, huli ka. Yun. So, yun nga po mga ka-Prox, ay ngayon nga po ay January 2025 year na. No, so talagang doon nga po sa huli kong aking pong topic about po sa New Year's Prayer. So yun po yung New Year's Prayer po yun ay talagang napakahalaga po sa atin po talaga na kailangan mayroon tayong plano sa loob ng isang taon. At lagi natin isasangguni sa ating Panginoon. No? At kamusta nga po ang bawat isa sa lahat po na mga nakikinig ng ito na itong aming istasyon ay nagpapasalamat kami sa lahat po ng sumusuporta at sumusubaybay. Yan, hindi man namin kayo masabi sa inyong mga pangalan ay kami po ay taus-puso pong nagpapasalamat sa iyo. Especially po ako po ang inyong lingkod na talagang nakikita ko po at lagi ko pong dama ang inyong pong mainit na pagtanggap po sa amin. Ayun, lahat. At ako po ay talagang natatouch po sa lahat po ng message. Ngayon naman po na nagsasabi na patuloy sa ginagawa ng istasyong ito ay nakakatulong din po sa mga lahat po ng mga malalayo po, especially po sa OFW. Sa OFW po talaga ay mapapansin nyo ay siyempre hiwalay ang family. Iba talaga ay umaasa na lang minsan sa internet, internet para makita at mas magaang naman po kaysa naman po noon, no. Kumpara naman noon, napakahirap rin po talaga po kahit saan kahit nasa CR kaya pwede kang tumawag, pwede kang mag-video call no. So dati talagang pupunta ka pa sa labas. Yun. Kaya ngayon ay malaya po ang mga OFW talagang pagka medyo may pagkakataon ay tawagan po natin ating mga mahal natin sa buhay. At saludo po ako sa lahat po ng OFW dahil ako nga po ay isa rin pong OFW. At nga po ay tunay nga na dito sa Saudi Arabia ay wala po babago ang nangyari. Ayun na po. Ayun na. Mula. Dahil nga po mga ka-Prox ay gusto ko lang pong konting i-share sa inyo na yung talaga po nangyari sa amin ay aksidente nga po kami sa amin pong paglalakbay. Ay actually talagang yung pong aming sasakyan ay sinanggi. Kasi gusto niya, kinat kami dahil gusto niya makauna. Kasi nasa second kami at ito naman ay nasa third line. So, isabihin, nasa safe line po ako. Pero yung third na to ay kumat po nun sa amin ganon at nadali po yung aming tagiliran ng nguso ba ng sasakyan na doon sa passenger. Kaya praise God, glory to God. Dahil wala pong ganong kalaki ang pinsala ng aming pong sasakyan. Pero doon po sa nakabangga ay sorry, malaki talaga dahil yung pong kanyang passenger sa likod, yung po yung nayupe. At kami naman po ay kumalog lang pero siya ay mas malakas ang shake niya. At alam niyo po mga ka-Prox, dahil po yun na sa highly favor na binibigay sa atin ng Panginoon. Kapag ikaw ay lalabas at ikaw ay may pupuntahan, lagi kang manalangin sa Diyos. Hingin mo yung divine protection mo na ano man na mangyari sa kalsada, hindi man ikaw o yung mga bagay na talagang hindi nagkakapag-ingat, ay ingatan ka ng Diyos. Yun ang importante. Humingi ka ng
divine protection, yung blood niya, hingi mo na i-cover sa iyo yung sasakyan. Isama mo yung sasakyan sa prayer mo, hindi lang ikaw, na protection, na lagi mo siyang kasama sa anumang bagay na iyong gagawin. Talagang glory to God, talagang napakabuti natin Panginoon sapagkat wala pong nangyari, wala pong shock sa nangyari sa amin. Ako pa nga yung nag-alala doon sa isang sasakyan at talagang pagtigil namin ay tinignan ko talaga at lubog yung kanyang pong passenger sa likod. Samantalang kami ay meron naman pong gasgas sa amin, maging yung pong aming mugs wheel ay parang nadumihan o nagasgasan. Pero kabuuan po talaga mga kaprox, mga kasis, wala po talagang ganong kalaki ang nangyaring pinsala sa aming sasakyan. Glory to God. At isa pa po ay talagang 100% na shoulder ng insurance nung nakabunggo po sa amin. Na wala po akong babayaran ng 5 o 1 real na or halala na real. Wala po talaga, as in zero. Kaya sa Diyos ang kapurihan sapagkat lagi tayong ginagabayan ng ating Panginoon. Gayun din po kayo mga kapatid, mga kaprox, mga kasis, ay lagi nyo pong isama sa panalangin ang ipong pagbiyahe. Hindi po napakahusay po natin na mag-drive or maingat. Paano po yung nasa paligid mo? Hindi mo maingat. So, kailangan po natin mag-ingat mga kaprox. Lagi tayong defensive. Dito po sa Saudi, lagi tayong defensive. Especially kami mga foreign na talagang kailangan namin na mag-ingat sa aming pong pagmamaneho. So, yun po. At salamat sa Diyos. At yun nga po mga kaprox ay ating pong pag-uusapan ay simple pag-uusap lang naman po ito at gusto ko naman pong ipaalala sa ating po, especially po, ito po ay medyo konting masalimuot lang na pagsasalita. Sapagkat ninanais ko lang po ay mabuhay o buhayin yung mga taong mga nasa loob ng simbahan. Yung pong hindi sila dapat maging parang nagiging okay lang sa kanila kung ano sasabihin ng kanilang pastor, okay lang sa kanila kung sasabihin ng pastor na ganito, hindi po ganoon. Dapat nagre-react din po kayo at dapat po kayo nagsasalita. So ito po yung ating pong topic, no. Ang topic po natin ay ating pong binigay ay mabuting pastol. Yan, mabuting pastol. Ano ba ang katangian ng isang mabuting pastol? So mabuting pastol ay talagang kung literal mo sa nag-aalaga ng tupa ay talagang napakatiyaga, napaka-inam niya na mag-alaga, napakahaba ng pasensya, at talagang inaaruga niya yung mga kanyang mga tupa. So ganoon din po dapat ang mga pastor. Ang mga pastor, makinig kayo mga pastor ha. Hindi porke dahil apostol tayo, napaka holy na tayo, no. Hindi naman ganoon. Alam naman natin, nabatid naman natin na nagkakaroon pa rin tayo ng pagkakamali sa buhay, minsan na mga desisyon natin sa simbahan ay minsan hindi na nagiging one-sided na lang, no. Minsan may magsasabi diyan, ay nako, ayoko na diyan dahil ganyan ang pastor. Sasabihin mo sa kanya, sige babaguhin ko. Parang yun na yung mga taong yun ang nasusunod, hindi na ikaw. Ikaw naman pastor ka na masyado kang maluwag, ay talagang susunod-sunod ka lang, pati asawa mo, pati yung mga miyembro mo, leaders mo, ano. Hindi ganon. Dahil ang pagiging isang pastor o pastol ng mga tao ay dapat balanse at dapat bililigay mo sa tama yung mga ginagawa mong at sinasabi mo. Hindi yung porque dahil hindi mo sa gusto ay hindi mo sa ilalagay doon sa programa mo. Personal yun, hindi tama yun mga pastor. Alam mo mayroon akong mga kilala mga ganyang pastor na ganyan na talagang hindi nila dinadaan sa pagsasalita, pero idadaan nila yan para sa maalis ka or matanggal ka or masabi nila na hintayin ko lang itong maalis. Diba? May ganyan, aray, sa pool. Diba? Sa pool yan. Ganun talaga eh. Ganun talaga mga pastor eh. Kailangan tanggapin din natin na meron tayong pagkakamali at kailangan abutin din natin yung mga bagay, yung mga tao na nasa paligid mo. Ha? Diba? Hindi lang porque pastor ka, ikaw lang ang masusunod. Hindi pwedeng ganun. Pare-pares tayo sa harapan ng Diyos. Tandaan niyo yan. Although hindi ko naman sinasabi ko ito lahat. Hindi ko sinasabi lahat. I'm sorry. Pero ito lang po yung pumapasok sa akin pong kalooban na by experience na rin na nakita ko at naatinan ko sa ibang mga churches na kawawa yung iba na hindi makapagsalita.
dahil doon sa pastor na talagang kinokontrol niya maigi yung mga tao. Mali. At isa pa, alam naman natin ang problema minsan ng mga pastor ay kahinaan. Flesh. No, alam naman natin 'yan. Na bakit minsan na tayo po ay nagkakamali ay hindi natin inaamin. Hindi tayo nagpapatuwid. Hindi tayo parang walang karapatan yung mga bababa na i-DA ka. Samantalang yung pagka nagkaroon ng problema, yung mga miyembro mo o leaders mo, i-DA mo kaagad. Disciplinary action kaagad. O minsan, sasabihin mo pa, alisin na yan sa ministry yan. Pero ikaw na pastor ka. Matindi, ha? Ikaw, na hindi ka man lang humingi o hindi ka man lang nabigyan o hindi ka man nabigyan ng disciplinary action na mas mataas pa sa iyo, ay easy ka lang. Ay, wala. So ngayon, ano ang magiging naging resulta mga pastor? Eh di yung espiritong yon nandun pa rin. Totoo yun. Kasi hindi ka nagpa-disiplina eh. Hindi mo pinaramdam o inayos ang sarili mo na ikaw na lang, by yourself na lang ang ginawa mo. Although nananalangin ka sa Diyos, nananalangin ka sa Panginoon, pero dapat, in literal, dapat binaladya ka ng disciplinary action. Yung iba nga, yung 6 months, iba 1 year, o kung talagang pastor ka talaga, mag-iintay ka na ibalik ka ng mas mataas sa'yo. Ganun eh. Hindi eh. Dahil pastor ka, dahil may pera ka, dahil alam mo na mayroon kang kakayanan na sumuport sa mga gawain o sa mga tao, gagamitin mo yun, yung pera mo. Ito, yan, Hindi ganun. Hindi ka pastor. Sorry. Dahil ito yung gustong ipaabot sa lahat. At ako man ay nagkaroon din ng disciplinary action. Paano? Nung time na ako po nasa music, ay pumasok po ako. Nung time na yon ay napakainit ko na tumutugtog ako sa church. At minsan ay kailangan ng trabaho. Ay ako po ay tinawag sa pagtatrabaho sa Paddy's Point. Okay. Sabihin ko naman po, Paddy's Point. Actually, hindi naman po masama ang magtrabaho. Pero bilang sa kalooban ko, parang sa akin, by faith tayo eh. Meron tayong pananampalataya at sinusunod. At meron ding namang law o rules and regulation ang simbahan, especially ang music din po. So ngayon, nung time na yon ay talagang pinili ko magtrabaho dahil kailangan ko magtrabaho, ay naging entertainment manager po ako ng Paddy's Point. Yan, para sa kaalaman. Naging entertainment manager ako doon hanggang sa pagdating ng Sabado ng practice muna ako at pagdating ng then pasok po ako sa Paddy's Point. Then labas ako na umaga ng Sunday, tutugtog ako ng alas 9. Alam niyo po, wala na akong gana dahil pagod na ako, dahil galing nga po ko sa panggabi na entertainment ko. Ano ba yung ibig sabihin yun? Nandun yung mga banda, kailangan mo ayusin sila, kailangan mo yung mga customer ay happy, di ba? Ganun yun eh. Alam naman natin, pag bar, hindi natin palakin yun. At in-accept ko po, mga ka-procs, mga kasis, yung disciplinary action. Ako po mismo nagsabi na hindi ko kaya muna tumugtog. Ako po talaga. Ako nagsabi na hindi ko kaya tumugtog, hindi mo na tutugtog, at ayusin ko muna itong aking sarili, especially sa pagtatrabaho. At sinabihan ako na, sige, hindi ko muna tutugtog dahil hiniling ko ay ginawa naman nila. Ba't ko kasi nasabi pa eh? Hindi. Totoo po ito At then, binigyan ako ng 6 months o 1 year. Sabi ko, parang nasarapan ako eh. Alam nyo, ganito yun eh, di ba? Parang ganito yun eh. Pagka ikaw may kasalanan at sinasabi mo na may kasalanan ka na, pero parang iniisip mo na, ginagawa ko naman ito para sa pamilya ko eh. Di ba? Ganun yun eh. Pero lumalayo ka na. Hanggang sa nararamdaman ko, lumalayo na ako sa ministry. At ito na, this is it. Kailangan kong mag-desisyon. Kailangan kong magpa-submit ulit. Kailangan kong gumalo. Kailangan kong mag-counsel. Yun po ginawa sa akin. Pero, tayo mga pastor na ikaw na pastor ka, na nagkaroon ka ng problema sa pamilya, sa asawa mo, sa anak mo, at sa simbahan, hindi ka nagpapa-submit o nagpapa-disciplinary action, nasa iyo pa rin ang spiritong yan. At hindi mo mawawala yan hanggat hindi ka nagpapa-disciplinary. Yan ang mali sa atin, especially sa mga pastor na tumatayo.
na talagang parang ini-ignore nila na ay dati na naman yun eh. Ay nagbago na naman ako eh. Pero hindi ka nagpagdisiplina, di ba? Walang disciplinary action na nangyari sa'yo dahil ikaw ang inaasahan. Alam naman natin yan eh. And no one can judge na bawat isa sa atin ay may kalayaan. Pero ang sinasabi ko po lang dito ay hindi mo naranasan magpa-disciplinary action. Iyon ang sinasabi ko. Although mayroong may hinaharap ang mga pastors, may mga malalaking simbahan nga dyan. Hindi natin alam yung may mga problema. Pero gaya nga sinasabi ko sa inyo ay alam nila eh. Alam nila sa puso nila na hindi pa ayos sa kanilang puso. Pero nagpapatuloy pa rin sila. Ngayon, kung may mga tao na talagang nagsusupport para doon, why not? Hindi magpa-ano ka, sabihin mo sa pinakamataas mo na, hindi mo nakahawak ng ministry. Iaayos ko muna ang sarili ko. Ganon. Hindi yung mag-aano ka ng sarili mo na parang ignore lang. Wala yan. Ako naman sumusupport eh. Wala yan. Mapera ako eh. Wala yan. Maraming mga utang yung mga miyembro ko sa akin eh. O diba? Ay lagot ka. Bakit pag yung lagot? Madadala yan ng mga miyembro mo. Kaya yung miyembro mo, parehas na rin. No? Si pastor, gano'n naman eh. Why not? Ako pa? Ordinary lang ako. Diba? So, yun ang mga dapat nating isipin, mga pastors. No? Kung ikaw ay nagkamali at nagkasala ka, magpadisiplina ka rin. No? Hindi lang puro music o puro miyembro ang dinidisiplina mo. Kahit na matagal na yan, dahil alalahanin mo, hindi ka makakaakay sa mga nakakilala sa'yo kung alam niya kung ano yung ginawa mong kasalanan. Alam mo yon. Ikaw yan. Diba? Alam mo yan. Bakit mismo sa sarili mo, pamilya mo, mga malapit mo sa'yo, yung nga yung kasama mo dati. Na hindi naman isama mo dahil kilala ka eh. Masakit, di ba? Totoo to. Bakit? Wala akong pinapatamaan, wala akong sinisino man na tinutukoy. Wala. Kasi parehas din tayo mga pastors na nagkakamali. Ang problema lang sa'yo, hindi ka nagpapadisciplinary action. Subukan mo para ma-restore yung heart mo. Kasi hanggang ngayon, nandiyan pa yan. Ito sa isip mo, sa puso mo. Dahil hindi ka naman nagpa-counsel. Hindi ka naman nagpa-disciplinary action. Pero, ang lakas mong mag-disciplinary action sa mga tao at gusto mo pang tanggalin na. Di ba? Ayun sinasabi ko na sa iyo natin. Sinasabi ko po sa iyo ito at kasama po ako. Hindi ko tinamaan. Hindi disappoint ka. Yung talaga. Kaya nga sinasabi ko lagi dito tamaan, bato-bato sa langit, tamaan ay bukol Bukol. Di ba? Bukol. So, masakit ang salita ng mga sinasabi. Pero, yun ang katotohanan. Alam mo yun sa sarili mo na ikaw mismo na hindi ka makaka-cover. Na wag mo daanin sa emotional, wag mo daanin sa iyak-iyak sa harapan ng mga miyembro, wag mo daanin sa ganon. Ang gawin mo, magpasubmit ka sa pinakamataas o magpasubmit ka doon sa ninanais ng Diyos na baguhin ka. Hindi ka mababago sa sarili mo. Hindi ka mababago ng man na minsan ay ayaw kang salingin dahil ang laki ng ginagawa mo suporta sa simbahan. Hindi po ganon. Walang ganon. Magharap sa Diyos, pati-pati tayo at pakita siya sa inyo, sa atin, kung ano tayo noon. At pag nakita ka at nakasabay mo yung mga miyembro mo, ay tewang ko lang, yung pala si pastor, ganun pala ginawa, kaya pala di lumalago. Baka nasisi ka pa. Wow! Diba? Sorry, pero yun po ang katotohanan. Ang mga pastors ay parang merong napakataas na ego, na kapag ka meron siyang binubulsa o meron siyang pera na nasusupport sa simbahan, tatakpan lang niya yan para mabulag yung mga ibang miyembro at maging kanya pong pamilya. Sorry, yun ang totoo. Kaya ngayon, mga pastors, ay maging aware po tayo sa ating po sinasabi sa pulpito. Baka yung nakikinig na yun ay kilala ka na hindi ka submit. Kung na yan. Be aware ka lang dahil ang Diyos never niyang hindi niya pahintulutin na mangyari sa mga susunod. Yun.
Kaya walang personalan to sapagkat ito po ay ating kalayaan na sinasabi ko po sa inyo. So, ito po, tayo po ay pumasok po sa verse for today. Yan, verse for today. Ito po Sabi ko po sa inyo sa Romans 6:12 verse 23. Huwag nang ninyong paghariin ng kasalanan sa inyong katawang may kamatayan para hindi na ninyo sundin ang masamang hilig nito. Huwag na ninyong gamitin ng alinmang mga bagay ng inyong katawan sa paggawa ng kasalanan. So, iwasan po natin mga kaproks, mga kapastors, yung pong ating pong ginagawa ng paglilihim sa ating pong mga miyembro. Na alam mo naman sa sarili mo ay kasalanan. Ayun na yun, di ba? Sinasabi doon, kasalanan na huwag mong gamitin, na huwag kang magtago sa pulpito na alam naman natin na mayroon kang kasalanan. Submit sa Diyos. Submit sa mga nakataas at sarili mo, aminin mo may mali ka. Dahil hindi mo sinasabi yan sa mga tao. Quote for today. Ito, ang quote for today. Ito medyo may konting kurat ko eh. Ang quote for today ay, ang mabuting pastol ay inialay niya ang buhay niya sa mga tupa upang iakay sa tamang daan at pamamaraan upang tumaas ang kanyang antas ng pananampalataya. Hindi ito nilulublob sa maling gawain o kasalanan. Yun. So, ibig sabihin po yun ay parang, sige lang, okay lang yan kasi ginawa ko na yan eh. Maano mo rin yan, maibsan mo rin yan. Hindi po gano'n na. Wala po tayo sa gano'n. So, yun nga po mga kaproks, ay nawa po ay nagkaroon po ng konting aral at dulot ito. Although masakit, talaga pong gano'n. Ang salita ng Diyos ay masakit. So, yun nga po, maraming po salamat sa lahat po ng support at tumatakilig po sa aming session ito na patuloy na umaangat po ang aming pong subscriber. Maraming po salamat at kung saan man kayo naroon, ano man kayong panig ng mundong ito, salamat po ang EGMI station at ang EGMI Music na inyo pong lagi nyo pong sinusuportan. At hintayin nyo po yung mga susunod pong mga awitin na lalabas po namin ngayong January hanggang February. At hintayin nyo rin po, baka naman po kami po ay makasyon next month is God's willing po. Na uwi po kami ng Pilipinas upang makapanayam naman po ng iba pong mga pastor dyan na amin pong iikutan. At talagang patuloy namin gagawin ito sapagkat mahal namin po kayo. At mahal natin ang ating Diyos na buhay. Yon. So maraming po salamat at salamat din po sa mga sumusuport. Sa lahat po ng magiging po aking pong Jennifer na aking pong sa inyo ay nilapit. Kaya maraming po salamat at talagang nag-monetize na po siya. Maraming po salamat. At maging yung pong magmamonetize na po pala. Sorry, magmamonetize na po siya. At maging yung po sa JC Sandbox na patuloy na suportahan po natin ang lahat po ng mga ating pong ginagawa, especially ay mga Pilipino. At tandaan po natin na tayo pong lahat dito ay may kalayaan pong magsalita, magpahayag, nararamdaman at may kalayaan naman din po na ipaalalahanan yung pong mga pastors, members, lahat po ng member ng simbahan. Kaya walang awayan. Love lang po lang tayo dito at mapaalala lang. Now, ako po muli si Prox Best na sa inyo po ay nagpapasalamat at muli ay tangkilikin nyo po uli ang aming pong mga ginagawa po namin topics at waiting sa aming pong ito-post sa aming pong YouTube channel. Muli, ito po ang EGMI Online Music Radio. God bless.